Sunrise Industry, ganyan ilarawan ng Center for Bamboo Development Incorporated ang Kawayan. Kaya sa Pugo, La Union, nagtayo sila ng isang bamboo center kung saan pwede ito magsilbing training facility, processing at demo farm. Ang mahigit 6 na hektaryang ito sa Pugo, La Union, dati lang daw nakatenga. Pero ngayon, isa na sa pinagmamalaking bamboo center sa Northern Luzon. Yung owner ng lupa is hindi niya alam kung anong gagawin niya. And then, he is advocate to bamboo. And then, nakita niya ako na advocate din ako sa bamboo. So, he asked me if pwede kami mag-partner. So, gusto niya yung makakatulong siya sa environment and then makakatulong sa community. Napakadali raw kasing paramihin ng bamboo, kaya malaki ang potensyal nito para pagkakitaan ng komunidad. Ang bamboo is a grass kasi. So, kung grass, pwedeng tumubo kahit saan. So, sabi nila, hindi pwede sa beach, pero may nakakapagpatubo. So, kahit nandun sa malapit sa beach, kahit sandy. Yung iba nga, ilagay mo lang dyan sa tabi, tutubo na. Yung 1-year-old, meron na siyang 3 to 5 shoots na tumutubo sa first year niya. Habang tumatagal is dumadami yung shoots. Like pag 5 years old na yan, nasa 20 shoots na yung lumalabas. So mabilis po yung dumami. Sabi ni Betty, merong 1,500 varieties ang kawayan. At lahat ng ito pwedeng iproseso at gawing iba't ibang produkto para pagkakitaan. Ang tinuturo namin dito, kung ikaw papasok ka sa bamboo industry, ano bang gusto mo na negosyo sa bamboo? Like, gusto mo bang mag-propagate or magkaroon ng bamboo nursery na para sa mga, ang bebentahan mo is yung mga landscapers. So, kailangan mag-concentrate ka para sa pang-landscape na klase ng bamboo. Ang mga giant bamboos naman is pwede yon sa mga pang-scaffolding, para sa mga furnitures, ganon. Different varieties ng bamboo is may different din na livelihood na pwede mong gawin. Ang iba't ibang paraan ng pagpaparami ng bamboo pati na rin ang mga produktong pwedeng gawin dito ang tinuturo ni na Betty. Bilang extension service provider ng Agricultural Training Institute at TESDA. At hindi lang daw sa La Union nagtuturo ng pagtatanim ng kawayan ang kanilang grupo. Naiimbitahan rin daw kasi sila sa iba't ibang probinsya para magturo ng bamboo propagation. Future plans po namin is magkaroon pa ng additional training center dito sa site and then accommodation para maka-accommodate pa namin ng mas marami yung mga nanggagaling sa iba't ibang lugar. And then, additional trainers para mahati-hati po namin yung pag-conduct ng training para kahit may nagtuturo dito sa site is pwede rin po kaming makapagturo sa mga nagre-request sa ibang lugar na hindi po kaya yung budget na pumunta dito. Patunay daw na legit na kabuhayan ng pagkakawayan ang patuloy na pagdami ng mga farmer na pinagkakakitaan ito dito sa La Union. Dati hindi nila pinapansin ng kawayan nandyan lang. Pero hindi nila alam gawin kasi akala nila pang trellis lang o pang fencing lang. Pero nung natutunan nila, nakita nila na maraming tao na rin palang nagkaka-interest na. Bukod sa livelihood, mahalaga rin daw ang papel ng kawayan para mabawasan ang epekto ng climate change. Kasi yung kawayan, once you cut it, mabilis siyang tumubo at napapalitan. Unlike yung puno, it will take 10 years bago siya mapalitan or maging matured. So, para mabawas-bawasan sana natin yung climate change and then yung pagbaha ng pagkakalbo, deforestation ng ating mga bundok. So, maganda sana na gawin nating alternative tong kawayan sa mga furnitures natin.